pag-aaral po mga kapatid ng mga salita po ng Diyos. At nung last Sunday ay atin pong pinag-aralan ang buhay po ni Noe, no? Na kung saan po ay atin pong nakita po doon na okay, yung paksa natin ay may kinalaman po doon sa si Noe po ay nakasumpong, no, ng biyaya sa mga mata ng ating Panginoon, no? Noah found grace, no, in the eyes of the Lord. So dito naman ang ating pag-aralan po ngayon ay puro po ito mga karakter, no, mga lingkod ng ating Panginoon, kung paano po sila pinoteksyonan ng ating Diyos, kung paano po sila iniligtas ng ating Panginoon. Para po makita natin na ito pala ang ginawa ni Lord sa kanila during the time, na kung saan po ay ito ay mangyayari din po sa atin bilang lingkod po ng ating Panginoon. Kaya ang ating paksa ngayong umaga ay may kinalaman po sa Lot found grace and mercy of God. No? Hindi lamang po grace ang nasumpungan po nito ni Lot, maging po mercy, awa, no, ng Diyos sa kanyang buhay at saka sa kanyang dalawang anak na babae. Okay? At alamin po na natin, mga kapatid, kung sino-sino po ba ang involved sa ating binasa kanina, okay? Na kung saan po atin naman pong iklian yung ating pong pag-aaral na ito sapagkat ito po ay mahaba, na ang involved po dito, number one, of course, yung ating Diyos. Pangalawa, yung dalawang anghel ng Panginoon. Pangatlo, ito po si Abraham. Pang-apat, ito po ang si Lot at ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak na babae. Ito po'y involved sila sa mga bagay na ito. At nakita ho natin, mga kapatid, na dito, ang buhay po ni Lot ay dapat po natin makita na siya po ay anak po ni Haran, na si Lot naman na ito ay pamangkin po ni Abraham. Kasi si Haran at saka si Abraham po ay magkapatid, no? Kaya pamangkin po niya itong si Lot, mga minamahal. Okay? Now, may namang bagay po akong ipahayag po sa inyo, mga kapatid, sa oras na ito po ay napakahalaga kung paano po ginunaw ng Diyos ang Sodoma at Gomora, kung paano niya ililigtas ang kanyang mga anak o ang kanyang mga tao matuwid na naglilingkod sa kanya. At dito rin po natin makita kung ano po ba mga ginawa ng Panginoon bago po niya ginunaw ang Sodoma at Gomora. Okay? So, sa ating pong pag-aaral, ang Sodoma at Gomora po ay malapit po ito sa Dead Sea in Israel. No? At for almost 4,000 years ago na po ang nakalipas, nangyari po ito. Okay? At ito po ay isang region, no? Malaking rehiyon po ito, na kung saan po ay ang mga nakatira doon ay punong-puno po ng kasamaan. Okay? Kaya sa anim na bagay na nais ko pong i-share po sa inyo ay katulad po ni Noe, na meron pong katanungan, why God destroyed Sodom and Gomorrah? No, bakit winasak, no, pinarusahan ng Diyos ito po ang Sodoma at Gomorrah? Okay? Ang sagot po dito
Basahin po natin sa aklat po ng Genesis chapter 18, verse 20, mga kapatid. Okay? Genesis chapter 18, verse 20. Sabi po dito ng ating Panginoon, "And the Lord said, because the crime of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous." Tingnan niyo po. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomorrah ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. No, hindi lang ho itong basta-bastang kasalanan na ordinaryong kasalanan, kundi ito po'y nakita ni Lord na ang kanilang kasalanan during the time ay napakalubha. Matindi, ibig sabihin malala. No, sa madaling salita, mga kapatid. Ano po ba ang buhay ng mga tao doon during the time? Sodom at Gomorrah was that they give themselves over fornication. They were also guilty of pride and idleness. No? Sodomy is the sin of homosexuality and immortality. Tingnan niyo po, ganun po katindi ang kanilang pamumuhay during the time sa Sodoma at Gomorrah. Okay? Marami doon mga bakla at mga tomboy during the time. Okay? Matindi po ang kanilang mga ginawa sa harapan ng Panginoon. Hindi lamang po yun, punong-puno sila ng pride. At sila din po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. So sa panahon natin ngayon, ay meron po bang mga ganon na mga aktibidades ng mga tao? Meron po ba? Meron po, mga kapatid. Wala hong pagkakaiba po, mga minamahal. During the time nila ni Lot, kung paano ang tao kumakain, umiinom, nagtatrabaho, ganoon din po ang ginagawa ng mga tao po ngayon. Wala pong pagkakaiba po, mga kapatid. Ngayon po, para malaman natin, mga minamahal, sa banal na kasulatan, na kung saan po ay ayaw po ni Lord, no? Ayaw po ni Lord na magkaroon ng mga ganitong klaseng ginagawa ng mga tao. At tandaan po natin, God is not only the God of love. He is also the God of wrath and anger. No? Sa sino mang ayaw sumunod sa Kanya. Okay? Kasi, ang alam ng maraming tao ngayon, okay lang kasi God is love. Mahal naman ako ng Diyos, kaya okay lang gumawa ako ng kahit ano. Ganun po yung katwiran ng marami ngayon. Kasi ang Diyos pag-ibig alam ko naman napatawarin ako ni Lord. Okay? Very confident siya sa buhay po niya na kahit kasalanan ang ginagawa niya, okay lang sa kanyang kaisipan o okay lang sa kanyang paningin. Hindi po. Tandaan po natin, iba ang standard ni Lord kaysa standard po natin. Amen? Iba ang paningin ni Lord, iba ang kaisipan ni Lord kaysa kaisipan natin. Iba ang mga nais ni Lord kaysa mga nais po natin, mga kapatid. Kaya dito po ay basahin po natin ang Romans chapter 1. Dito po sa Bagong Tipan, okay? O dito muna tayo pala sa Lumang Tipan, kung talaga pa ito ay pinagbawal po ng ating Panginoon. No, bago tayo lumipat sa Bagong Tipan. Deuteronomy chapter 22. Okay? Deuteronomy chapter 22, verse 5. Sabi po dito, mga kapatid, okay? Aklat po ng Deuteronomy chapter 22, verse 5. Sabi po dito,
The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that those so are abomination unto the Lord thy God. Sa Tagalog, ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsuot o magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. Tingnan niyo po, damit pa lang yan, ayaw na ni Lord. Okay? Damit pa lang isuot mo, ikaw ay lalaki, magdadamit ka mukhang babae, ayaw na po ni Lord yun, mga kapatid. Okay? Ganon din ang babae, magdadamit na parang lalaki, ayaw din po yan ni Lord, mga kapatid. Okay? So malinaw po yun na sa lumang tipan, may utos na po si Lord. Now, pagdating po sa Leviticus, basahin po natin, Leviticus chapter 18 verse 22, no? Meron din po dito binabanggit yung ating Panginoon. Leviticus chapter 18 verse 22, sabi po dito, Thou shalt not lie with mankind as with womankind, it is abomination. Huwag kang sisiping sa lalaki ng gaya sa babae, karumal-dumal nga. Tingnan niyo po, mga kapatid. No? Ayaw na po ng Diyos. Karumal-dumal yan sa harapan ng Panginoon. Pero sa mga tao, okay lang sa kanila. Kung hindi mo alam ang kautusan ng Panginoon, minsan naisip natin na okay lang pala yun kasi sila naman, mga mababait naman, sila naman, mga narespeto. Ang tanong, in the sight of God kaya, mabait po sila? Diba? Kasi, tingnan niyo po, ang tao, napakadali lang pong, ano yun po yan, mapaniwala. Madali lang po mapaniwala yung tao. Ang tao, mabigyan lang yan ng ulam, mabigyan lang yan ng maliit na bagay, ano na pong sasabihin niya sa nagbigay, ay napakabait yan. Pero yung kabuuan ng buhay niya, hindi niya alam na ganun palang ginagawa in the sight of God. Tingnan niyo po mga kapatid. Okay? So dito, pagdadamit pa lang, lalo na yung pagsisiping, ayaw na po ng ating Panginoon. Okay? Kaya binabahagi natin ito, pinapangaral, para tayo maging aware sa mga kautusan ng ating Panginoon. Tandaan po natin, may mga utos ang Diyos na dapat nating sundin sa ating paglilingkod na ito, at may mga utos din po si Lord na hindi dapat nating sundin. Ang mga sinasabi niya na bawal, huwag nating gawin sa ating pong paglilingkod na ito. Ngayon, pagdating po ba sa bagong tipan, ganon din po ba? Yes! Romans chapter 1. Basahin po natin mga kapatid. Romans chapter 1 verse 25. No? Romans chapter 1 verse 25. Sa wikang Tagalog, para mas lalo po nating maintindihan, sabi po dito, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Tingnan niyo po, no? Ang mga tao pa lang ito ay pinapalitan nila yung katotohanan ng Diyos. Okay? Saan po sila nagsisamba at naglilingkod? Sila po'y nagsisamba at naglilingkod sa nilalang kaysa lumalang. Okay? So ang tanong, ang Diyos-Diyosan po ba ay nilalang? Nilalang po ba ang Diyos-Diyosan? Nilalang lang po yan. Sinong dapat sambahin? Yung lumalang sa atin. Siyempre ang Diyos, tama? Ibig sabihin po, mas higit ang lumalang kaysa nilalang. Tayo, nilalang lang po tayo ng Diyos eh. Di ba? Yung mga computer na yan, lahat ng mga high-tech na yan, tao lang din po may gawa niyan, tama po? Mga nilalang lang din po ng Diyos yan, mga ginagamit ko riyan, mga kapatid.
Okay? At ang gumawa po niyan. Subalit, napakahalaga na makita ho natin na ito pala ang lumalang sa atin ay siya dapat nating purihin at sambahin sa ating mga buhay. Sa verse 26, dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita. Kaya po walang inborn na bakla at tumboy. Amen? May inborn po ba? Wala. Ano po bang nilikha ng Diyos? Babae lang at lalaki. Hindi ho. Hindi babae at lalakwe. Hindi po ganon, mga kapatid. Okay? Babae at lalaki ang nilikha ng Diyos. Si Adan at saka si Eva, mga minamahal. Okay? Now, sabi ko dito, tuloy natin, sapagkat pinalitan nila ang kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo, verse 27, at gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Tingnan niyo po. In the sight of God, mali po talaga yan. Natandaan po natin, sa Diyos, ang mali ay mali. Amen? Ang tama ay tama sa Diyos. Hindi po pwede na ang mali ay maging tama sa harapan ng ating Panginoon. Maari pong ganon ang paningin ng mga tao, subalit tandaan po natin, iba po ang standard, iba po ang paningin ng Diyos, iba po ang utos ng ating Panginoon na dapat po nating sundin sa ating pong paglilingkod na ito. Ang tanong, marami po bang ganon ang mga ginagawa ngayon? Napapariwara po ba? Napapariwara po, karamihan. Hindi naman po lahat. Karamihan po, mga kapatid. Okay? Napapariwara. Kasi po, mali ang kanilang ideolohiya o mali ang kanilang paniniwala na hindi naman batay sa sinasabi po ng ating Panginoon. Pero yung mga yan, may mga Diyos din po yan na inaalagaan. Okay? Sa kanilang puso. Ang Diyos po ba ay inaalagaan ng tao? O ang Diyos ang siya nag-alaga sa atin? Ang Diyos ang siya nag-alaga sa atin. Wala tayong kakayanan na alagaan po ang Diyos. Tama? Bakit? Kasi ang Diyos ang siyang pinaka-makapangyarihan sa lahat. Okay? Hindi po tayo. Sino ba naman tayo, mga kapatid? Ano pa po sabi dito, mga minamahal? Pinatunayan pa po dito ni Apostol na Pablo, mga kapatid, ulit, sa 1 Corinthians, basahin po natin, chapter 6, no? 1 Corinthians chapter 6, verse 9, hanggang sa mga sumusunod, sa wikang Tagalog, o hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. O sabi ni Lord, no? Winawarningan po tayo. Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga ngalunya, ni ang mga ng babae, ni ang mga nakiapid sa kapwa lalaki. Tingnan niyo po, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Tingnan niyo po sa verse 11, at ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binalan na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at sa Espiritu na ating Diyos. Paalaala po ni Lord sa atin bilang mga mananampalataya. Nang sabi ni Lord, huwag kayong padaya. Tingnan niyo po, no? Kaya aware po tayo bilang isang anak ng Diyos
bilang isang Kristiyano, maging aware na tayo. Bakit? Tayo kasi ay hinugasan na, no? Tayo po ay hinugasan na ng kapangyarihan ng Diyos. Tayo po ay sinangtified na, binanan na po tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay inaring ganap na, yung justified, inaring ganap na sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan po ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin sa madaling salita, tayo po ay binago na ng ating Panginoon, kaya ang dati natin pagkatao dapat ay wag na po natin balikan. Amen? Binago na po tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya dito, malinaw po na nakita po ng Panginoon ang mga tao doon sa Sodom at Gomora na kung saan po ay matindi na, no? Napakalubha na ang kanilang mga kasalanan sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya, sabi po ng James chapter 4, meron din po dito binabanggit yung aklat po ng James, mga kapatid. Huwag po natin walang bahala ang mga utos ng ating Panginoon. Santiago, James chapter 4, verse 4, sabi dito, kayong mga mangangalunya. Tandaan po natin, hindi lamang po ang physical nagko-commit ng adultery, maging po yung tinatawag na spiritual adultery. Ano po yung ibig sabihin ng spiritual adultery? Ang spiritual adultery, alam mo na yung katotohanan, tapos pupunta ka pa sa mali. Tama? Alam mo na yung totoo at tamang pagsamba, doon ka pa pupunta ulit sa dati mong ginagawa. That is spiritual adultery sa harapan po ng Panginoon. Kaya sabi ko dito, kayo mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Tingnan niyo po sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Alam niyo po ba, napakahirap na tayo ay kaaway ng Diyos. Amen? Napakahirap po yun, mga kapatid. Katulad po ng Sodom at Gomora, sila po ay mga kaaway po ng Diyos. Okay? Bakit? Kasi laban sila sa mga utos, sa mga sinasabi po ng ating Panginoon. Ganon din po sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Marami po mga laban sa ating Panginoon. Marami pong mga hindi naniniwala sa Diyos. Yung tinatawag po na na mga taong hindi ho naniniwala sa Diyos, mga atheist, no? Mga atheist po, hindi ho sila naniniwala sa Diyos. Kasi sabi nila, kung may Diyos, bakit ganito ako? Sinisisi pa si Lord. Kung may Diyos, bakit nagugutom ako? So, ang gusto pala nila, susubukan sila ni Lord. Di ba? Aba, masyado naman yata ang spoiled ng tao na yan. Binigyan na nga ni Lord ng buhay, binigyan ng kumpletong katawan, lakas, sigla, aba, gusto pa niya subukan ni Lord. Di ba? Ayaw niyang gumawa, mga kapatid. Tandaan po natin, ayaw po ni Lord yung tamad. Amen? Ang gusto ni Lord, tayo po ay maging masipag upang tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Kaya dito po malinaw kung bakit ginunaw ng Diyos ang Sodom at Gomora dahil po sa kanilang kasalanan sa harapan po ng ating Panginoon. Pero si Lord naman full of grace and mercy, mga kapatid. Si Lord, punong-puno siya ng biyaya at awa at habag po sa mga tao. Agad-agad ba niya ginunaw ang Sodom at Gomora? Pag sinabi niya, gunawin ko na ngayon, ito na. Agad-agad po ba? Meron po siyang grace and mercy sa tao. Meron, mga kapatid. Bakit? Kasi po, ay bago niya ginunaw ang Sodom at Gomora,
ay nag-usap po sila ni Abraham. No? Kasi itong si Abraham, katulad po sa pinag-aralan natin mga nakaraan pa, meron ho silang komunikasyon, meron silang koneksyon ng ating Panginoon. Amen po? Nag-usap sila, nagkaroon po ng tinatawag na bargaining. Ito pong si Abraham doon po sa ating Panginoon. Kasi ayaw talaga ni Abraham na bunawin ang Sodoma at Gomora sapagkat nandoon yung kanyang pamangkin at ang kanyang dalawang apo na babae. Okay? So, kung kay Abraham lang, ayaw ni Abraham. Kaya po nakipag-usap po siya mga kapatid. Okay? Basahin po natin ang Genesis chapter 18. Ano po ang pag-uusap po nila ng ating Panginoon? Basahin po natin. Okay? Genesis chapter 18 verse 23. Sabi po dito sa wikang Tagalog, at lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay yung lilipurin kasama ng mga masasama? Tingnan niyo po, nag-uusap po sila. Ang kausap po nito ni Abraham, ang Diyos. Verse 24, kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba at di mo pagtatawarin ang dakong yaon alang-alang sa 50 banal na nasa loob niyaon? Ito pong sagot ng Panginoon kay Abraham. Verse 25, malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama, ano pat ang banal ay mapara sa masama. Malayo nawa ito sa iyo. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? Sabi ni Abraham, verse 26. At sinabi ng Panginoon, kung makasumpong ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dako yaon alang-alang sa kanila. Tingnan niyo po, kung nakasumpong daw nakakita si Lord ng 50 matuwid sa harapan ng Panginoon, sabi po ni Lord, ay patatawarin daw niya, mga kapatid, ang buong Sodoma at Gomora. Alam po ba, sa kanilang pag-usap, dumating po sa 10. Mula 50, 45, 40, 30, 20, hanggang sa 10. Wala hong nakita si Lord na matuwid. Ilan lang po ang matuwid? Dito. 3 lamang po. Si Lot lamang at sa kanyang 2 anak na babae. Okay? So mamaya, makita po natin ngayon yun kung bakit saan naman napunta yung kanyang asawa. Okay? Ngayon po, nakipag-bargain itong si Abraham, wala ko talaga nakita ni kahit 10 na mga matuwid. Biro mo, napakalaking lugar, napakalaking rehiyon, okay? Napakalaking lungsod, napakaraming tao, wala akong nakita si Lord na kahit 10 matuwid sa harapan po ng ating Panginoon. Nakakalungkot po, mga kapatid. Kaya tingnan niyo po, tandaan po natin, ang Diyos nagpaparusa po, mga kapatid. Nagpaparusa siya sa mga taong masuwayin, mga taong masama, mga taong ayaw sumunod sa Kanya. Okay? Kaya pag may mga kalamidad, anong sabi ng mga tao? Okay? Anong sabi ng karamihan? Nangyari yan kasi dahil sa tinatawag na nature. No? Tinatawag na, ano man tawag doon? Katulad ko sa nangyari sa Myanmar, act of nature. Diba? Ayaw nilang banggitin na act of God. Sa atin, in the Bible, salita ng Diyos, act of God yan. Nagagalit talaga si Lord, mga kapatid.
Maraming tao, tinatakpan pa no? Ayaw nilang prangkahin. Tayo, prangka dito sa ating pangangaral na salita ng Diyos. Act of God po yan, mga kapatid. Kasi si Lord ang nakakaalam kung ilan lamang ang mga matuwid sa lugar na yon. Hindi naman natin alam po yun eh. Tama po? Doon po ba ginunaw ang California? Ano ba yun? LA? Los Angeles? Halos lahat nasunog. Pero meron ba natira isa bahay? Yes. Sino nakatira? Kristiyano. Naglilingkod sa Lord. Kita nyo? Imagine niyo, nasa gitna siya mismo ng tinupok na mga bahay. Pero ang kanyang bahay, hindi ho na yanig o anuman ang nangyari. Ni kahit kapiraso na sunog, wala po. Tandaan po natin ang anak ng Diyos, well protected po ni Lord. Naniniwala ba tayo? Amen. Totoo po yan, mga kapatid. Paniwalaan po natin ang Diyos. Totoo po yan, mga minamahal. Kita niyo po na nangyari sa Myanmar. Nangyari sa Thailand. Ilang daan-daan ang mga namatay dahil sa lindol. Kahapon lang po yan. Kahapon mo ba yan? O nung sa araw? Tingnan niyo. Ano po bang pagkakilala niyo sa lugar ng Myanmar? Diba? Diba maraming scammer doon? Pati nga mga Pilipino, dinadala doon eh. Diba? Yan ang number 1 sa buong mundo, scammer. Doon po ang pugad ng scammer sa Myanmar. Tingnan niyo po mga kapatid, anong ginawa ng Diyos? Diba? Yung bagong gawa na building, ilang milyones ang ginastos doon. Isang kisap mata lang. Bagsak, lubog. You see? Kaya po, sa harapan ng Panginoon, kahit po gaano ka man kayaman, kahit po anumang iyong katayuan, pagka yan ay kunin na ni Lord, wala ka po talaga magawa. Tama po? Kaya po sa ating buhay na ito, napakahalaga ang Diyos na atin pong pinaglingkuran, mga kapatid. Na kung saan po ito si Abraham nakipag-usap pa sa Lord. Nagkaroon po siya ng bargaining sa Lord. Hanggang sa 10 ang kanyang pag-usap. Kung mayroon nakita na matuwid, sabi ni Lord, patatawaran ko sila. Hindi ko nagugunawin ang Sodoma at Gomorrah. Pero bakit ginunaw? Wala akong nakita ni 10. 3 lang sila. You see? Mga kapatid? Kaya ang Diyos po yan ng hukom. Siya po ang Diyos ng hukom. Siya ang Diyos na matuwid. Siya ang nakakaalam ng lahat kung ano ang ginagawa ng mga tao sa mundo ito. Kahit tayo magkakasama po sa bahay, kahit tayo every Sunday nagkakasama, ang totoo niyan, hindi naman natin alam yung mga ginagawa ng bawat isa. Tama? Sino po nakakaalam? Si Lord. Mga kapatid. Okay? Kahit asawa mo man yan, kahit anak mo man yan, mahal mo sa buhay, hindi mo yan nasusubaybayan na every minuto nakikita mo. Si Lord po ang siyang nakakaalam po ng lahat. So nagbigay si Lord ng palugit. Nag-usap sila, hindi agad-agad ito pinarusahan ng Panginoon dahil ang gusto ni Lord. Magkaroon muna sila ng tinatawag po na pagbabago sa harapan ng Panginoon. Ngunit wala hong nakita ni kahit 10. Kaya inutusan na po ng Diyos ang kanyang 2 anghel. Okay? Kung inyo po nabasa dito, mga kapatid, sa Genesis chapter 19, sabi dito, at nagsidating ang 2 anghel ng anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim at si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma at sila'y nakita ni Lot at nagtindig upang salubungin sila at iniyukod ang mukha sa lupa. Tingnan niyo po. At nagsabi ngayon, mga Panginoon, sabi ni Lot,
Panginoon ko, ipinamamani ko sa inyo na kayo'y magsiliko at magsipasok sa bahay ng iyong lingkod at kayo'y matira sa buong magdamag at maghugas ng inyong mga paa at sa mga madaling araw ay magsipagbangon kayo at magpatuloy ng inyong paglakad. At kanilang sinabi, hindi kundi sa langsangan mananahan kami sa buong magdamag. Sabi po ng mga anghel. Verse 3, at kanyang pinakapilit sila at sila'y nagsiliko at nagsipasok sa kanyang bahay at sila'y kanyang pinaghandaan at pinagluto ng mga tinapay na walang libadura at nagsikain. Okay? Verse 4, datapwat bago nagsihiga ang bahay ay kinulong ng mga tao sa bayan, sa mga katuwid bagahin ng mga tao sa Sodoma, ng mga binata, at gayon din ng mga matanda ng buong bayan sa buong palibot. Pinaikutan nila ang bahay ni Lot. Verse 5, at kanilang tinawagan si Lot at sinabi sa kanya, saan ang naroon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila. Tingnan niyo po, pati bisita ni Lot na mga anghel, gusto nilang biktimahin. Tingnan niyo po ang mga ginawa po nila mga kapatid. Verse 6, at nilabas sila ni Lot sa pintuan at isinara ang pinto sa likuran niya. At sinabi niya, ipinamani ko sa inyo mga kapatid ko na huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Verse 8, narito ngayon may dalawa akong anak na babae na hindi nakakilala ng lalaki. Ipinamani ko sa inyo na sila'y aking ilalabas sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang magaling ninyo sa inyong paningin at huwag lamang ninyong gawan ng anuman ang mga lalaking ito, yamang sila'y nasa silong ng aking bubungan. Verse 9, at sinabi nila, umurong ka, at sinabi pa nila, ang taong ito ay naparito upang makipamayan at ibig niya maging hukom. Ngayon nga'y gagawan ka namin ng lalong masama. Tingnan niyo po, kaysa kanila at kanilang ipinagtulakan ang lalaking si Lot at nagsilapit upang sirain ang pintuan. Tingnan niyo po, pinilit talaga nila na makapasok para kunin yung dalawang bisita ni Lot, yung dalawang anghel. Datapwat, inunat ng mga lalaki ng mga anghel. Ibig sabihin, ang kanilang kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kanilang sinarhan ang pintuan. Tingnan niyo po, mga kapatid, no? Hinatak si Lot, no, na mga anghel. At ang mga taong nasa pintuan ng bahay ay mga pinagbulag nila. Tingnan niyo po, tinanggalan nila ng paningin ang muntit malaki. Ano pat sila'y nangayamot sa paghahanap ng pintuan. Tingnan niyo po, ganun po kasama ang mga tao during the time. Kaya po, ay winarningan na po, sinabihan na po ng dalawang anghel ng ating Panginoon na sila dapat ay lumisa na sa lugar na iyon, mga kapatid. Ituloy po natin. Sabi dito, at sinabi ng mga lalaki kay Lot, meron ka pa ritong kamag-anakan, ang iyong mga manugang, at ang iyong mga anak na lalaki at babae, at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan, ay ipag-aalis mo sa dakong ito. May warning po ba na binigay? May palugit pa po ba na binigay? Meron, mga kapatid. Ang gusto ni Lord, umalis po sila. Verse 13, sapagkat aming lilipunin ang dakong ito dahil napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon at kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipunin. Tingnan niyo po, at si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae at sinabi, magtindig kayo
magsialis kayo sa dakong ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan, datapat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Kaya ang kanyang dalawang manugang hindi ho nakasama sa pag-alis nung time na yon, mga kapatid. Okay? Now, verse 15, mga kapatid. At nang umumaga ay ipinagmadali ng mga anghel si Lot at sinabi, magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae, na narito baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Tingnan niyo po, talaga hong pinersa na po siya ng mga anghel kasi baka siya ay madamay. Kaya ang mga anak ng Diyos, binubukod po yan ni Lord. Amen po? Amen. Binubukod yan sa kapahamakan kasi anak tayo ng Diyos eh. Mga kapatid. Inaalis niya sa anumang kapahamakan. Katulad po sa buhay po ni Lot, mga kapatid. Verse 16, datapot siya'y nagluluwat at hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay. Mga lalaki, ito po yung mga anghel, hinawakan na po sila, at ang kamay ng kanyang asawa, at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae, sa habag sa kanya ng Panginoon. At siya'y kanilang inilabas, at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. Tingnan niyo po, bakit po nangyari ito kay Lot? Bakit hindi siya napahamak? Dahil hinabagan po siya ng ating Panginoon. Amen? Kaya tayo, kung bakit tayo ganito ngayon, dahil po sa habag ng Diyos. Amen? Habag ng Diyos mahalaga na makita po natin, mga kapatid. Verse 17, at nangyari nang sila may labas na nila, ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. Anong utos? Tumakas, tumakbo papunta sa bundok. At ang sabi po ng mga anghel, huwag kang lumingon. Tingnan niyo po mga kapatid. Ibig sabihin, dire-diretso dapat. Dapat ang paglilingkod sa Diyos, dire-diretso. Amen? Walang lingon-lingon. Dire-diretso. Pag may gawain ng Diyos, dapat nandun tayo. Okay? Dire-diretso dapat ang ating pagtakbo, ang ating pakipagbaka sa mundo ito, mga kapatid. Katulad po sa sinabi ng anghel kay Lot, mga minamahal, para hindi po siya mapahamak sa gawin pong parusa ng ating Panginoon. Tingnan niyo po. Verse 18, at sinabi sa kanila ni Lot, huwag ganyan, Panginoon ko. Verse 19. Ito po yung paksa natin. Verse 19, narito, ngayon ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin. Tingnan niyo po. At pinakalaki mo ang inyong awang ipinakita sa akin. Tingnan niyo po, mga kapatid. Malinaw po, grace and mercy pinakita po ng Panginoon kay Lot. Na dapat, kung hindi siya in-inform, kung hindi siya iniligtas ng anghel ng Panginoon doon, sigurado po, siya ay madadamay sa parusa po ng ating Panginoon. Ngunit, dahil po sa biyaya at awa po ng Panginoon, mga kapatid, pinatakas po siya ng Panginoon. Anong kasunod, mga kapatid? Verse 20, narito, ang bayang ito ay malapit takasan at maliit. O tulutan mong tumakas ako roon, di ba ay maliit at mabubuhay ako? Verse 21, at sinabi sa kanya, narito, sa bagay mang ito ay pinayagan din kita na hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Okay? Verse 22, magmadali ka, tumakas ka roon, sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon,
Kaya ang pangalang itinawag sa bayang yaon ay Zoar. Okay? Ang araw ay nakalitaw sa lupa nang dumating si Lot sa Zoar. Okay? Verse 24, ito na po. Na magkagayoy, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupri at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. Tingnan niyo po, ano pong pinaulan ni Lord? Yelo po ba? Apoy at asopre. Tingnan niyo po mga kapatid. Pag sabi pong apoy at asopre, ibig sabihin, halos hindi po ito mamamatay-matay na apoy. Amen po? Matinding apoy ito. Kasi may kasamang asopre mga kapatid eh. No? Na galing sa langit, pinaulan po ng ating Panginoon. Tingnan niyo po mga kapatid. Noong nakita po ng kanyang asawa na ginuna na po ang Sodoma at Gomora sa kanilang pagtatakbo, ano po ang kanyang ginawa? Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Sa mga Kristiyano, ganun po. Nahimbes dire-diretso na ang paglilingkod sa Lord, lumilingon pa sila. Okay? Lumilingon pa, mga minamahal. Dahil ang iniisip nila sa mga kayamanan, sa mga kabuhayan. Di ba? Katulad po ng asawa ni Lot. Lumingon po siya kasi ang puso niya nandoon sa kanyang mga ari-arian na naiwan nung sila po ay tumatakbo para hindi madamay sa parusa po ng ating Panginoon. Tingnan niyo po. Meron na pong warning ang Panginoon sa kanila na huwag lumingon. Tama po, nabasa natin kanina? Na huwag silang lumingon. Okay? Pero ang nangyari, lumingon pa rin itong asawa ni Lot. Dahil ang kanyang puso, punong-puno ng pagkabahala sa mga kayamanan na kanyang naiwan na nasusunog lamang. Ganon din po sa paglilingkod natin sa Diyos minsan. Minsan, imbis na tuloy-tuloy na, dire-diretso ang ating paglilingkod. Subalit, minsan napipigilan ng ating propesyon, ng ating trabaho, ng ating negosyo, ng ating mga ginagawa. Imbis na dire-diretso ng paglilingkod sa Diyos, may mga hadlang, may mga nakaharang, may mga bagay na minsan tayo'y balisa at minsan nakakalungkot. Hindi pa nauna ang gawain ng Diyos. Hindi pa nasunod una ang ating Panginoon. Na para bagang maraming Kristiyano, na para bagang walang tiwala sa Panginoon. Takot magutom. Takot maghirap. Alam po ba mga kapatid? Madalas ko pong sinasabi, ang Diyos natin paglingkuran ay mayamang Diyos. Amen po? Mayamang Diyos siya. Siya po mag-provide. Ang mahalaga, unahin natin siya. May pangako po ang Diyos na dapat nating panghawakan. Anong silbi ng Matthew chapter 6 verse 33? Alam po natin yon. Anong sinasabi ni Lord? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Tingnan niyo po, unahin ang kaharian ng Diyos, yung ministeryo, yung gawain, at ang kanyang katwiran sa kanyang mga salita. At ang sabi ni Lord, and all these things shall be added unto you. Malinaw po yan, pangako po ni Lord. Huwag tayo magdalawang isip dyan. Dapat nandoon na po ang puso natin na ito ang totoo
ang sinasabi po ng ating Panginoon. John chapter 15 verse 7, ano sabi? Sabi ni Lord, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Tingnan niyo po. Sabi pa ni Lord, without me, ye can do nothing. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay po nating kapatid. Kaya dapat po nating i-prioridad yung ating Diyos. Amen po? Ang pagsamba, pagbabasa, pananalangin, at pagdalo po sa gawain po ng ating Panginoon. Pagsama-sama, pagkakaisa sa gawain po ng ating Panginoon. Upang tayo po ay maibukod, mailayo po sa anumang kapahamakan sa mundo po ito na atin pong ginagalawan. Katulad po sa asawa po ni Lot, mga kapatid. Kaya siya lumingon dahil merong gumagambala sa kanyang puso at meron siya mga ari-arian na kanyang naiwan. Subalit, sa ating paglilingkod na ito, dapat po natin makita na mahalaga pala yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po, may payo po si Pablo, mga kapatid. No? 1 Timothy chapter 6, verse 17 up to verse 18. Ano sabi? Sa wikang Tagalog, utusan sila na mga mayayaman sa sanglibutang ito, na sila ay huwag maging mapagmataas, ni magtiwala sa walang katiyakang mga kayamanan, kundi sa buhay na Diyos. Sinong dapat daw natin pagkatiwalaan? Ang buhay na Diyos. Hindi kayamanan. Hindi ang mga material ng mga bagay sa mundo ito na nagbibigay sa atin ng sagana. Sino ang Diyos? Sa lahat ng mga bagay upang ikasya, mga kapatid. Tingnan niyo po. Verse 18, ano sabi? Upang sila ay gumawa ng mabuti, na sila ay maging mayaman sa mga mabubuting gawa. Tingnan niyo po. Sabi po ng Panginoon, dapat maging mayaman tayo sa mga mabubuting gawa, handa sa pagbabahagi, nagnanais na magbahagi. Tingnan nyo, kahit kailan sa buhay po natin, hindi po tayo pinabayaan po ng ating Panginoon. Hindi po pwede na dalawa ang ating paglingkuran. Ano po yun? Hindi pwede maglingkod ka sa Diyos, tapos maglingkod ka rin sa iyong kayamanan. Okay? No man can serve two masters. Hindi po pwede yan, mga kapatid. Pagka naglilingkod ka sa Diyos, maglingkod ka sa Diyos, hindi sa kayamanan. Amen po? Pag gusto mong mapaglingkuran ang kayamanan, huwag kang maglingkod sa Diyos. Kasi hindi po pwede na dalawa ang iyong bangka sa pangingisda. Pwede ba yan? Isang paamon sa isang bangka? Ang isang paamon sa isang bangka? Hindi po pwede yan. Kailangan isa lang. Okay? Tayo bilang anak ng Diyos, hindi dapat natin paglingkuran ang kayamanan. Amen? Dapat natin paglingkuran yung ating tunay at totoong Diyos sa ating mga buhay. Matthew chapter 6, verse 24, ano sabi po, mga kapatid?
Matthew chapter 6 verse 24, no man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Hindi ho mamon na tinapay. Ya? Pag sabing mammon o mamon ay kayamanan. Ibig sabihin po, mga kapatid. Okay? So napaka-importante po na sa buhay po natin ay dapat po tayo sumunod sa ating Panginoon para hindi ho mapariwara yung buhay po natin sa harapan ng Diyos. 2 Peter chapter 2, basahin po natin. 2 Peter chapter 2, verse 6 up to verse 8. Okay? Sabi dito, at pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora na pinapaging abo. Tingnan niyo po, maging si Pedro, ganito po yung kanyang sinabi. Well-informed din po ito si Pedro, mga kapatid, nang maging halimbawa sa mga magsisipamuhay na masama. Tingnan niyo po, halimbawa po ito Pagka kasi mamuhay ng tao ng masama, talagang sigurado po yan, mga kapatid. At iniligtas ang matuwid na si Lot na lubhang nahapis sa mahahalay na pamumuhay ng masama. Sapagkat ang matuwid na ito ay namamayang kasama nila ay lubhang nahapis araw-araw ang kanyang matuwid